Magandang araw. Tunghayan po natin ang ikaapat na bahagi ng aking panayam kay Ginoong Rodrigo Tolentino. Sa bahaging ito, ikinuwento niya na kung ikaw daw ay mayroong galing o agimat, ito daw po ay mabigat sa buhay, partikular sa pinansyal. At pagdating sa kalusugan, sa kanyang edad na 83, siya po ay wala pang nararamdaman na sakit maliban lang sa hapo sapagkat siya'y naninigarilyo. At sa bahagi din ito, itinuro niya kung papaano malalaman kung ikaw ay sinasalbahe ng tao sa pamamagitan ng barang o kulam at ng masamang espiritu. Panoorin po natin. Sabi ho nila na kapag ka meron kang galing o anting-anting o agimat, medyo hindi daw po maganda sa buhay. Totoo yun. Ano ho bang may kikwento niyo sa amin tungkol dyan? Ayaw ang kulang ha. Dahil doon sa baka bago dumating sa buhay mo, ay meron ka na. Pero sa katulad ko na kumbaga sa kami, nangangapa pa lang. Tama, kakain ka sa mag-apong sa araw-araw, pero yung makakaipon ka hindi. Ano ho kayang dahilan, Kuya Lodring? Yun ang hindi ko maipaliwanag sa mga kasama. Aha. Nagsisikap naman ako. Aha. Bakit? Tama, kakain ng pamilya ko, mga pinapakain ko, kumakain, nagkakapera. Pero bukas wala na pera. Kaya nakala maghanap ko yun. Parang mo. Kaya ang feeling ko sa apo ko, halimbawa, nag-intriga ako ng 500 sa'yo. Unti-unti mo dahil ilaan mo sa mga anak mo. Dahil hindi ko na, baka bukas hindi na ako kumita. O madisgrasya ako. Lalo wala. Ganon. At talagang mabigat. Pero, ibig sabihin, harapan mo, malapit ka naman sa tao. Yun nga yun. Tulad kahapon. Yung mga sabi niya, sana punta mo. Ako wala dito. Ang sagot ko, naghahanap ako ng wala. Sabi niya, tama lang. Mahirap hanapin yung meron eh. Andiyan na yan eh. Wala, may nagbibigay ng 200, nagbibigay ng 100. Nakaipon ako ng 700, yung mga ibigay ko sa mga. Bigay ng pagkalugod lang. Dahil mahirap na buhay ko. Sinasabi ho nyo na pagdating sa financial, medyo hindi nyo rin maipaliwanag kung bakit ganon. Iyan po ba'y simula na nahawakan nyo o napasa inyo yung mga agimat na yan? Oo. Nung panahon ko na wala pa ako nito, malapit sa akin ang mga hanap buhay. Pag lumakad ako, may tatawag. Sabi niya, may papagawa ako ng ganito. Istimitin mo. Kaya sa akin, masasabi kong malapit. Ay ngayon eh. Malapit na nga ako, wala pa mga ako eh. Pero kaya ko pa, kasi may mga tao ako. Kung sakaling, yun ba, makakontrata ako, may mga ako na gagawa. Iyan po pagdating sa financial, ano po? Pagdating naman po sa pangangatawan nyo, ano pong pakiramdam nyo na meron kayong agimat, meron kayong galing? Kasi nakikita ko, 83 na kayo, parang Pero, ayan, napakalakas nyo pa. sa totoo lang, kung wala siguro ito, baka matagal lang bumigay. O sigurado. Pero sa ngayon, wala akong nararamdaman. Mata, paglalakad, yun nga lang masasabi ko. Medyo may konting hapo ako dahil itong Holy Week na tara, may pinasok ako iba. Pagdating kasi ng tangali, pakain sa loob. Lalabas kami, maliligo kami doon sa batis. Talagang kami, parang naman lang yan. Kaya lang, yung hapon ko naman, pag naglakad lang ako. Ano? Pero sa edad nyo ho na 83, wala pa kayong diabetes? O kung ano bang sakit? Maging mata ko, maliw lang. Walang sumasakit sa parte ng katawan nyo? Wala naman. Ang problema lang hapo dahil nagyoyosi kayo. Nagyoyosi. Okay. Pero ayaw ipaalis ng kaibigan ko, doktor yan. Sabi niya, sa edad mo na yan, pag inalis na madadali ka. Kaya like ka, halimbawa, nakakaubos ka ng isang kaha, gawin mo ng 2 tatlong araw ay isang kaha. Sa maghapon, 2 tatlong stick lang. Yung isinunod ko siya, pero hindi ko diretso ang dalis. Dahil pag inalis nyo daw po, Madadali ako. Kasi nagsimula ako ng 18 anyos yata ako nagsimula ako manigarilyo. Oo nga, 18. Kaya pag binibiro ako, naninigarilyo ka eh. Kako, sir, vitamin to eh. Sinasagot ko, vitamin. Totoo yun. masasabi niyo ho ba na yung galing nyo, yung agimat na meron kayo ngayon, nagpapalakas ng katawan nyo? Oo. Malakas ang pangatuan mo. At
tsaka, madaling salita yung palakaibigan. Mhm. Palakaibigan. Kumahanap ng mga kaibigan, malapit ng tao sa'yo. Mhm. Yan ang gamit. Nabanggit nyo ho na nanggagamot kayo. Pwede nyo ho bang ipaliwanag sa amin kung ano-ano yung mga sakit na ginagamot nyo? Tulad ng sinasapian na tinatawag na mga elemento. Ulam, barang, basta tungkol mga bad spirit sa amin yan. Pagka physical na sakit, sa doktor na. Ganun ako. Meron po bang experience kayo na nabarang at nagamot nyo? Oo. Kailan na? Kulang meron. Oo. Hindi barang. Kulang pa. Kulang. At saka yung mga na-elemento. Ano po bang palatandaan na kinukulam ang isang tao? Ganito yan. Saan yung kamay? Yung dalawang kamay. Nakita mo to? Yan, guhit. No? Yung guhit no? Parang Pwede natin pakita. katulad nito pag basta mo. Ito. Ayan o. Pantay-pantay ito ha. Ito. Guhit. Pag ang isang kamay mo, umiksi, ganyan. Ito kanan to Ayan. Tao yan. Pag ang umiksi kaliwa, elemento yan. Okay. Pero ang guhit niyan, pantay ha. Opo. Sa pantay sa guhit nagkakatalo yun Ganyan, umiiksing ganyan, umiiksi. Yan. Oh. Alam na namin yan. Sa tagal na namin siya. Iyon po ang unang-unang batayan nyo? Yan nga, pantay yan. Basta tayo lahat pantay-pantay yan Pero pag ang isang umiksi, umikapit sa katawan niya. Ito ang libo na walang mata. Galing Mindanao ito Pero ito hindi siya panggagamot.